Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Good morning, May 17, 2024. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Ang aming text line, 0999-3766768. Mapapanood at mapapakinggan din ang karambola sa Aliw Channel 23. Sa Signal, Channel 24, sa TV Plus, Channel 27, sa GMA For The Box, Channel 25. Available din po kami sa anumang digital TV device or TV receiver. Madaling hanapin, akyat baba. Nandun na, makikita nyo na ang karambola. Nandito na po at nakahabi ang ating kasama. Ayan, nakahabi. Maganda yun. Kumagamit ba na kuryente pag gumagawa niya? Hindi. Kamay. Kamayan yan no? Kamayan to. Mano-mano yan. Ang alam ko dyan, mano-mano yan Oo. Baka sigurado na raw tataas ang inyong electricity bill dito sa Mayo. So makikita nyo yan sa inyong bill pagdating ng bill ng Hunyo. Hunyo na yun. Oo. That means, yan po yung konsumo nyo ngayong Mayo. Pero hindi nyo nakonsumo yung itataas. Nakonsumo nyo noong pang Marso. Dahil po, Tama. mula noong Marso, Abril, so marami-raming babawiin. Maghahabol kayo sa Malaki-laki bilig. yung babayaran. Ano yan? Kasi naawa sa atin. Naawa! Ang ngayon? PRC. Anong klaseng awa yan na Kasi magtataas ang babayaran mo? Paano nag-iawa? noong January kasi, last year pa, nag-file na itong mga power generators ng kanila. Sisingil sila. Sisingil sila naman ng yung kanilang rate rebasing program. Sabi ng ARC, huwag naman. Maawa kayo. Maawa naman kayo sa ating mga kababayan. Saka na lang yung singilan nila. Ito pong dagdag na singil na to ngayon. Confirmed na, sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, yan yung transmission line. Ayan po dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente, yung mga distributor like Meralco, yung mga cooperatives, Napilitan. yung mga distributor ng mga iba pa, no, sa like Davao Electric. O kaya Angeles Electric. Yung mga ganon. Ganon. Napilitan pong bumili sa spot market. Yung spot market kasi,
kumbaga, yung mga hindi nakakontratang power Supply. companies, yan po kasi mga power companies, kinukontrata na yan agad ng distributor, like Meralco. May mga power companies, hindi nakakontrata yan. Kumbaga, nasa limbo yan. Oo. Parang zombie. Available sila at any given time. Pakalat-kalat. O, yan. Pakalat-kalat, Nasa spot market. So, dahil sa kulang ang supply ng kuryente, itong mga distributor, napilitan bumili sa spot market. Ang nagkandaloko-loko, ang mahal. Siyempre, yung mga pakalat-kalat na yan, dahil hindi Ang naman... mahal, spot market yan. Una-una, diesel nga yung kanilang ginagamit na fuel. Saka yung mga pakalat Talagang mahal. Di ba paring Conrad? Opo. Yung mga pakalat-kalat na yan. Pakalat-kalat. Siyempre, pagdating ng oras, opportunity yun eh. Hindi pwedeng Yung pakalat-kalat na yan, meron dyan malakas sa ERC at saka sa Department of Energy. So, nung napansin po ng ERC, ng Energy Regulatory Capture, Energy Regulatory Commission, nung Marso, wow, sobrang taas naman. Ginawa nila, sinuspindi nila yan. Di pwede kayo. Teka muna. Oo. Pakalat-kalat muna kayo dyan. Kwentahin muna natin yan. Totoo bang ganyan yung mga singilan dyan? Dahil po malaki itataas natin. Maawa kayo. Ang tawag po dyan, ancillary services. Oo. Ancillary services, kumaga, kasama na dyan yung reserve, kasama na dyan yung pang-control ng voltahe, i-manage mo yan. Kasi po, kapag medyo nagpo-fluctuate ang inyong power, kailangan kontrolin ng NGCP yan. Dyan. So, ang laki po ng in-increase. Sabi na ERC, teka muna. Huwag ganon. Re-reviewin namin yan. Totoo ba yan? So, nung kamakailan, hindi pa natatapos yung review. Wala pa nga nalalaman kung ano ba talaga nangyari. Sabi ng ERC, sige na nga, bayaran nyo na yan, mga pakalat-kalat sa spot market. Bayaran nyo na. Otherwise, ang NGCP po, ang maniningil loan. Isasama nila sa transmission cost. So, mali yung headline, transmission fee increases. Meron ganong headline. Tatanga-tanga yun. Meron ganong headline? Meron nag-headline. Mali. Hindi. Ang increase po ng kuryente nyo, manggagaling Sa power producer. doon sa power producer. Ancillary services. Tinaan lang yan sa NGCP. Ayun lang para kasi paano maniningil yung mga power companies? Hindi naman sila pwede maningil sa distributor. Hindi. Tsaka hindi sila pwede pumunta sa mga bahay-bahay at kakabit nila yung kanila. Hindi pwede gano'n. So, dadaan sila. Maniningil NGCP. Ultimately, ang maniningil sa atin, yung mga distributor like Meralco. Okay? Malinaw po ba? So, yung isisingil, yung itataas ng singil, kukolektahin ng Meralco, pagkatapos, halimbawa, ibabayad sa NGCP, yung NGCP ngayon, ibabayad doon sa mga power companies. Na pinakiusapan na ng chairman ng Energy Regulatory Commission, wag muna kayo magtaas. Kakaawa ang taong bayan. Yung pala, ERC ang magtaas. Pipilit sa Saka i-review namin kayo. Huwag kayong magkakamali sa amin. Yan. Hindi naman siguro dahil sa galing siya sa Aboitiz. Hindi. Hindi naman siguro. Talagang ni-review nila yan. Wala kang papel ni Senator. Although, ang malaki talagang nakabenta ron sa spot market ay yung mga diesel ng Aboitiz. Napaandar nila. Yan. Nagkataon lang po yun. Hindi naman talagang yan. At saka ang punot dulo nito, kulang tayo ng power companies. Wala tayong magagawa doon. Imbes na magkaroon ng brownout, gagamit na lang tayo ng mahal. Yan. Ibig sabihin po, we were forced into a corner. Ang consumer, wala tayong laban-laban, wala tayong choice, wala tayong say sa desisyon. We were just pushed into a corner. At ngayon, kung ano na lamang yung ibigay nila sa atin, kailangan natin tanggapin. Ang ibinigay po sa atin ng ating pamahalaan, napakaganda.
shortage ng kuryente dahil wala silang ginagawa para makatayo Ng bago. ng bagong planta. Yan po ngayon ang... okay? Dapat daw po, ang sabi ng NGCP spokes, si Cynthia Alabanza, si Mutya kung tawagin to sa industriya. No? Tama. Dapat daw po noong Pebrero pa, nagsimula na yung increase. Okay? Estimate daw po ngayon, 10 centavos per kilowatt. Nako, ilang buwan yan? Estimate yan. Oo. Hindi ba napag-aralan yan? At 30% pa lang nun dapat na increase yan. Increase. Yan. At yung 10 centavos na yun, wala pang pag-aaral yun. Ha? Wala. Partida pa yun. Ano yon? Estimate. Hindi pa nakukompute yun. Baka tumaas pa yan. Ikaw ba, paring Conrad, pag ganyan nag-estimate yung mga yan, halimbawa, ERC at lahat, may pag-asa ba bababa yung estimate? Ay, wala pong kapag-apag-asa yun. Yung bababa? Suntok sa buwan. Wala. Yung... Baka tumaas pa ka mo. Ayun. Oo. Pag nag-compute Pag sila. nag-compute na sila, mali. Ay, mali. Oo, Kailangan mas mataas. dapat. Oo. Yan. So, dyan po, pinaliliwanag ko lang, dyan manggagaling ang increase Na sa makikita nyo. inyong electricity bill. Well, bukod doon sa siyempre, napataas ang inyong gamit. O dahil Mainit nga eh. nag-aircon, Oo. siguro, no? Well, at least nakatipid-tipid na kayo sa hot water. Oo. Hindi na kailangan Hindi na. mag-hot water. Oo. Ventilador. Yan. Ang ventilador, maliit lang naman eh. Ang malakas kasi po, yung babaguhin yung temperatura, kamukha ng refrigerator, Oo. malakas yan. Malakas yan. Yang Aircon. plancha. Yan, aircon. Oo, magpapainit ka kasi, no? Yang mga water heater, yung mga bagwan-bagwan, Oo, malakas yan. Malakas yun. Oo. Pero ngayon, di na bagwan ng uso eh. Iba na. Noon pa yun eh. Noong bata pa tayo. Panasonic, kung ano-anong brand na ngayon eh. Tapos may nakakatawang Sinasabi. etong si Brosas. Congresswoman. Okay. Kasi po, merong panukalang batas dyan sa House na yung franchise ng Meralco i-extend ng 25 years. Kasi malapit na yan eh. Malapit na mag-expire. Ang sabi po ni Arlene. Albay, Joey Salceda, matino naman to Meralco. Ba't hindi natin I-extend. i-renew? Oo. They comply with all the conditions of the franchise. Hindi ka mukha ng ABS-CBN. Oo. Biglang may sumingit na lawmaker. Sherlyn. Arlene. Arlene Brosas. Wag daw padalos-dalos, sabi niya kay Salceda. Dahan-dahan ka. Oo. Oo. Kasi, halimbawa, ngayong first quarter, ang Meralco nagtataas ng singil. Ma'am, hindi po Meralco ang nagtaas na singil. Yung mga Gencos. Pinasa lang sa... As a matter of fact, yung distribution cost ng Meralco, steady lang. Hindi po nagtaas. Kahapon lamang nag-announce sa Meralco ng price increase. From 10 pesos, 9, almost 11 pesos, magtataas na mahigit 40 centavos per kilowatt hour. Kahapon lamang yan. Yung pong taas na yon, Congresswoman Arlene Brosas, hindi po Meralco yun. Hindi naan sa kanila. Opo, sila lang ang maniningil noon, pero mapupunta yon sa mga power companies, generating companies. Ayan. Sino raw ba makikinabang? Diyan. Hindi naman consumer. At hindi rin po Meralco. Yung Genco. So, walang kinalaman doon sa issue, yung sinasabi nyo. Kailangan daw pong busisiin yung franchise ng Meralco dahil dyan sa mga ganyan. Nagtataas ng rates. Makatwirang kaya yung sinasabi. Naintindihan niya kaya? Baka hindi, ano? Hindi, kailangan makatwiran yon para dun sa mga Genco.
Kasi nawawala sa kanila yung issue eh. So, Meralco ngayon ang issue. Di ba? Meralco sinisisi. Kasi nasa bill ng Meralco yun. Oo. Hindi. Ang tanong, mapupunta ba sa Meralco yun? Eh, yun ang hindi. Yun na nga. Yun ang hindi. Kaya ayos, tawan-tawa itong mga Genco. O si mo, nagtaas na sila, hindi pa sila masisisi. Ayan. Di ang galing. Sigurado na ho, yung pagtaas na yan. Marami lang nagiging issue dahil, mga ganyan, no? Eh ngayon, paring Conrad, sinasabi natin, at matagal mo na rin sinasabi to, ngayon, anong asahan natin? Kasi next year, siguradong meron na naman ganyan. Nasaan yung mga plantang itatayo natin o nakatayo na? Meron ba? Yun na nga gusto natin malaman kay Secretary. Kaya sinasabi ng mga tao, mga nagko-comment dito, yung naging sitwasyon natin na shortage ng Genco, parang sinadya. Gawin nyo. Bakit? Para bang, hindi ba common sense lang daw? Sabi nila, no? Hindi ho. Na kapag lumalaki, umuunlad ang ekonomiya, dadami, Ang pangangailangan. tataas ang pangailangan Yes. na kuryente. Bakit imbes na magtayo tayo, alam nyo naman po, ang ating mga power generating plants, medyo may edad na. Oo. Yan. Medyo may edad At na. hindi nakakakuha yan ng senior citizen discount. Wala yan. Hindi po. Wala. Hindi. At a matter of fact, ang discount nila, yung capacity nila. Kasi kung 'Bumababa. 100% dati, baka 87% na lang ang kanilang Yan. ngayon. Sa tandaan niya mga power plants na yan, bukod po doon sa humihina na yung kanilang generating capacity, madalas pong masiraan pa. Yan. Kumbaga sa kakarag-karag Oo. na sasakyan, isang tornilyo na lang ang hindi pumipirma dyan. Oo. Makakalas na yan. Baka hanap, at saka sa tagal niyan, baka maghahanap ka pa ng tornilyong yon. Para maayos mo, hindi ba? Nawawala. Nawawala eh. Oo. Karamihan po dyan 90s or earlier pa. Kopong-kopong na yan eh. Yan ang problema natin dyan. Kaya nga nagkagulo-gulo ang ating power system. Dahil napansin nila itong Napocor, tumaas. Dati po ang lahat ng power, government. Panahon ni Marcos, government. Talagang sinadya na ganun. Na gano'n na setup, which is the setup in other places. Yes. Kasi Alam masyadong madaling pagsamantalahan. Oo, yung sektor na yan. Oo. So, noong po panahon ni Cory, ang ginawa, imbes na maningil ng tama itong Napocor, nag-subsidize dahil for political reasons. Ayaw pataasin ang presyo ng kuryente. Ano nangyari sa Napocor? Nagkabaon-baon sa utang. Ganun pala. No? Na ang Napocor hindi naman dapat patakbuhin like a real business. Na kailangan mag-subsidize and everything, nasira po ang culture, corporate culture niyan. Nagkanakawan ng gusto. At saka yung mga kumita dyan, yung mga bumili at bargain prices ng mga plano. Later on po yan. Later on. Tinira. So, nung ganyan na situation na Napocor, okay, at nakadagdag pa dyan yung nuclear, nakasali sa plano, nawala. sa kwenta, nawala. Nawala. So, nagkaroon po ng napakalaking shortage. 600. Ang ginawa ng Ramos administration na noon, sige, mag-invest kayo dyan. Ang mamahal po. ng kanilang mga... Yan. Para lang magkaroon ng kuryente. Otherwise, puro generator. Hanggang ngayon, yung mga setup noon, Yan ang binabayaran. pinagdudusahan pa natin. Pinagdudusahan natin. Panahon na ni GMA, napansin, sobrang mahal na ng ating singil sa kuryente. Let's do something. Nauso yung EPIRA. Yung, ano yan? Energy production ba? Hindi, power. Energy and Power Industry Reform Act, EPIRA. At dyan po na-ibenta, yung sinasabi ni Parin Jonat, Yung mga... na-ibenta yung lahat ng mga power generating plants ng Napocor. Kasi nga, Medyo sweetheart deal.
nangyari. Hindi, tanggalin mo yung medyo. Medyo lang? Oh, hindi. Tanggalin mo yun. Talaga sweetheart Sweetheart deal. deal. Ayan, bargain sale. Bargain sale. Ang purpose po nila noon para yun daw mga proceeds ng pagbenta ng mga assets na yan. Pambayad including- dun sa- Oo. Pambayad sa utang. Nangyari ba yon? Hindi. Hindi po. Hindi po. Sino nagbabayad ngayon ng utang? Tayo rin. Tayo pa rin. Tayo pa rin. Out of our taxes. So, dalawa na tama natin. Ang taas ng power, ang taas na singil ng power, binabayaran pa natin yung utang. Dahil Out of our taxes. Yan po. Yang apira na yan, 23 years old na. At ang pangako nila, yan ang ating salvation para maibaba ang presyo ng kuryente dito sa atin. Nangyari ba yan? yan. Hindi po. Bakit hindi nangyari? Sobrang kontrolado po ng mga oligarchs itong sektor na Ng to. power. That's the real situation. Okay? Hindi po bababayan. Ngayon, ano epekto niyan? Ang epekto po niyan, ang mga negosyo, hindi lamang tayo mga households. No? Negosyo, lalo na. Mas matindi po ang dagok niyan sa negosyo. Ang taas ng kanilang... Pag ang mga foreign investors tinitignan ng Pilipinas, ang unang-una nilang napapansin, ba't ang mahal ng kuryente? Kuryente nyo. Oo. Ang mahal ng kuryente. Ngayon, itong mga... Tinalo na ata natin Japan eh. Halos. Ha? Oo. Dati tayo, pangalawa lang sa pinakamataas eh. Ngayon, mataas ang presyo ng kuryente, siyempre pag nagnegosyo ka, papasa mo yung cost ng kuryente sa Ayun, Sure. chain reaction. chain reaction na yan. So, nakakatulong ba na hindi tayo nagtatayo ng mga bagong planta? Ang natutulungan ho natin, yung meron mga diesel. Yung mga Kasi hindi na talaga papatulan yan dapat. kung meron mga ibang planta. Kumbaga, dapat write-off na nila yan. Iyan ang tinatawag na sunk cost dapat. Oo. Hindi eh. Nagkaroon ng political power at hindi maaring ano lang, maaring minalas lang kaya hindi nakapagpatayo ng mga bagong planta. Baka minalas lang. Ilagay na natin na semi... Kumbaga, some forces. Ilagay na natin. Nagkataon! Oh, yun. Confluence of events. Yan. Kaya hindi po nakapagpatayo ng mga bagong planta. Although napakalaki talaga ng difference. Ang target in 6 years of Alcuzi, 15,000 megawatts ang target. Siya ho kasi ang energy secretary Energy natin. secretary nun. Kay panahon ni Pangulong Duterte. Akalain mo sa galing niya, nakapagpatayo pa ng 2,000 lang. Saan natin kukunin yung 13,000 megawatts? Ayan! Ngayon, ang sumasalo ng lahat ng yan ay itong bagong administrasyon. Nagkataon din naman yung energy secretary ngayon. Yung transition ba? Yung Yung transition. Yung Ang transition. galing eh. Galing din sa Aboitiz. Matindi. May naitayo na ba na bagong planta in the past 2 years? May nasimulan na ba? Wala po. May mga nakaabang. 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 Hindi ba May sinasabi abang. nila? May abang. Hindi kayo pwedeng kasi itong ERC, ititignan muna kung pwede yung mga charges ninyo later on eh. Binireview yan eh. I-review natin yan. Oo. Nakaabang sila. Nakaabang. Yung permit, di ba sabi ni Presidente, yung permit system ninyo, ayusin nyo na yan, simplify nyo. Di ba napikon na nga si Escudero? O nga. Si Senator Chis Escudero po. Sabi, Ano ba yan? ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal ng approval ng planta? Pwede ba bigyan nyo kami ng listahan? Ano yung mga pending Oo. na application for new plants? Hindi, inuupuan po. Kaya may mga tao nagsasabi, baka naman sinasadya Hindi yung, na walang i-approve. hindi yung sinasadya, Senator. Semi lang. SEMA. Semi sadya. Lumalakad naman, kaya lang, mabagal. Parang pagong. O, parang pagong. O mabagal pa sa pagong. Ayan. Yan po ang situation natin sa power eh. Ngayon, paano natin masusolusyonan yan? At sa akin, unang-una, palitan yung mga tao dyan sa sektor na yan.
Dahil mukhang nanggagaling sa isang grupo lamang. Ilang taon na nilang hawak yan. Okay? Pang-walo na to. Pangwalo lang. Baka mas matagal pa. Kasi, Panahon ni Pinoy, nandun na sila eh. Alam mo ba yung istorya ni Pitilla? oo nga pala. Oo, Yes. Si Pitilla po, nag-governor ng Leyte. Naging energy secretary. Nag-resign yan. Bakit nag-resign yan? Noon ang sinasabi nila, health reason. Yes. Pero po ang ugong-ugong sa sektor noon, dahil hindi makapayag-payag sa kanyang budhi, ito si Pitilla, na ilagay yung mga taga-aboitis. Kaya siya nagkaroon ng Yeah. health reasons. Nagkaroon ng health reason dahil inilagay po yung mga taga-aboitis sa ERC. Sabi niya, ano ba yan? Kukontrolin nila yan. Ayun na nga. Yun na. So magmula noong panahon pa ni Al Cusi, tapos ngayon kay Popo Lutilla, yan ang nangyayari. Granted, halimbawa sabihin na natin, super honest to mga to. At saka magagaling. At magagaling at hindi nila pinoproteksyonan ng interest ng iba. Pero po sa isipan ng tao, ng mga negosyante, ng taong bayan, hindi nyo mawawala yung kuntsaba, yung isip ng kuntsaba. Kasi di mabuti pa, iwasan na natin yan para magkaroon ng confidence sa sektor na yan ang taong bayan. Pwede ba yung ganon? Pwede. Kasi ang sinasabi ng tao, oo nga, honest, magaling kayo, etc. Palagay na. Eh, yung problema, ganito pa rin sitwasyon natin, pasama nga eh. Ano ngayon ang gagawin natin? Anong gusto mo isipin namin? Anong gusto mo isipin? Pasama. Baka naman na, ano na yan? Ano yan? Dalawa lang. Conspiracy na yan. Dalawa lang pwede isipin dyan. Either magaling ka at saka lahat, tatamad-tamad ka. Ayan. Yan. Oh. Wala kang ginagawa. Wala kang Hindi mo ginagamit yung galing mo. Oh, yun. Gusto mo ba yun? Ayaw. No, huwag ka na lang magsalita. Pero alam mo, sa kanila, di baling mababoy na yung pangalan nila eh. May ganun. Basta masunod lang ang pera. Kasi 8:30 na ng umaga. Dito sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola. This is what PA... Tayo sa Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito, nakahabi. Yes! Jonathan De La Cruz. Good morning. Type na type ko yung mga ganyan Mga ganitong, Fresco yan eh. Oo. Handmade pala yan. handmade ito, handmade. Napupromote kaya yan? May mga areas na napropromote. Kaya lang, kulang na yung mga naghahabi. Yung pamangking ko kasi, nagko-coach dyan sa Abra. Ang pangalan ng kanilang team ay Abra Weavers. Apparently, malakas siyang Sa mga areas na yun. sa areas na yan, yung weaving ng... 3 areas sa Pilipinas na merong ganito na kultura. Kaya lang, kailangan dagdagan pa natin pa rin, Conrad. at ma-promote. Ilocos, Cordillera, yung area na yan. Tapos sa Mindanao, yung mga Specialized po na ano yan eh, na tela. tela, yung thread. Specialized na tela yan. Kaya hindi pwedeng ano lang yan. Hindi pwedeng ano yan. Araw-araw. Hindi, tsaka hindi lang yun. Pang-fiesta yan, pang-birthday, mga ganon. Tsaka hindi lang yun, parang Conrad. Hindi mo pwedeng i-manufacture na yung maramihan. Hindi mass manufacturing. Hindi mas manufacturing yan. Okay, meron po dito na-point out si Jonathan, doon daw sa house, Oo. nangako na si Energy Secretary Rafael Lutilla. Ano ba yan? Junior the third? Hindi, Rafael Lutilla. Rafael Lutilla lang. Yeah. Nangako na nanggaling po sa Aboitiz Yeah. na meron daw 13,000 megawatts. Committed. Committed. Hopeful. Talagang Committed na raw yan. Committed. Ano ibig po sabihin ng committed? Pinaplano na po. Oo. Ayan, nasa planning na. Kailan kaya matatayo yan? Ang kanilang timeline daw, matatayo yan hanggang mga 2040. Mga 16 years 16 lang. years. 16 years. Mga 2 administration plus. Marami daw dyan, renewable. Papunta tayo doon. Yeah. Tapos, battery. Yan. Tsaka iba. Basta yung mga... Pwede bang baseload dyan? Yung battery, pwede siguro. pero ano rin yon.
Pero sa kakukuha rin ng power. Oo. Doon sa mga renewable. Tapos i-store sa battery. Tapos magiging baseload yung battery. Pwede. Kailangan yung mga bateryang yun, na matitibay, maaayos at malalaki. Hopeful, 2040. Meantime, anong gagawin natin? Pagtsatsaga natin yung mga diesel. 16 years. Konti lang yan. Marami pa pong ibang fuel na clean fuel din naman Yung liquefied natural gas, yung mga barge, yung ginawa ng San Miguel, diyan sa Batangas, yung kanilang ilihan, mga San Lorenzo plant. Kasi nga, nauubusan na ng natural gas na nanggagaling sa Balampaya. And therefore, gumawa sila ng paraan. Ang ginawa nila, yung barge. Doon mismo. Yung barge, parang yun yung power plant. Nakasakay po sa barge. Nasa may dagat lang yun. At gumagawa yun ng power, na kuryente. Pagkatapos i-feed dun sa planta. Yung natural gas, i-feed dun sa planta, tapos magtatakbo yung mga turbine, yung mga machinery, at magiging kuryente. At yung pong barge na yun, pwede nyo ilipat-lipat. Oo. Ang resupply niyan, darating lang yung ibang barko, tapos bibigyan ulit sila ng bagong supply. O pwede yung isang barko, papalitan siya ngayon, Oo. ganyan. Ba't hindi ma-explore yung Tama-tama. idea? Pumunta nga dito, parang Conrad. Yun ang isang pinunta dito nung Amir ng Qatar. Kasi Qatar is one of the biggest natural gas producers. Yung, At yan ang yung kanilang, kumbaga, hari, yung emir. At yun ang sinabi niya kay Presidente, Mr. President, available po kami. And we can also put up whatever plans yun. Ayan. Bakit ayaw natin yun? Baka... Hindi ka kasama sa committee. Kasi sandali lang yun. Kailangan sa 2040 pa. Oo. Wag natin madaliin. Pinag-aaralan Ang husay nito. Matindi. Kaya nga sinasabi ko, baka ang solusyon, palitan muna yung... Pahinga muna kayo, bata. Iho, pahinga ka muna. Kumbaga sa basketball. Hindi ayos hindi, malas Yung play ninyo parang malas parang hindi. Gamitin mo muna yung bench. Yan. Ayan. Yung starting five hindi gumagana. Oo. Ngayon, it took the president. Can you imagine this? Kailangan pa ang presidente. Magsalita. Para maayos po yung gulo sa tubig diyan sa Cagayan de Oro. Dapat paliwanag natin yung gulo na yun. Bakit nagkakagulo? Oh my God. Merong agreements Tubig sa isang syudad, nagkakagulo sila, kailangan pa ang presidente para to settle it. Anong klaseng? Kasi po na-privatize yan. Yung bulk water. Yang supply ng tubig diyan sa Cagayan de Oro, privatized na yan. Okay? Ang Metro Pacific po, sa kanila yung bulk water. Tapos yung bulk water na yan, sinusuplayan yung Cagayan de Oro Water District. Yes. Okay. Ang nangyari po, etong bulk water ni MVP, mayroong automatic increase every 3 years. Yan ang isang feature ng mga concession ng privatize. Yun ang problema natin dyan. Yes. Every 3 years, automatic increase. But nagmamahal ba tubig? Libre ang tubig Bakit every 3 years may automatic? Automatic Iba po yan sa pag-aralan natin. Ito. Pwede ba to? Pwede pa. Hindi. Walang ganon. Walang ganon. Doon sa kontrata nila, whether you like it or don't, ayan, increase kayo. Otherwise, okay. Not all kayo. So, ito po, yung Cagayan de Oro bulk water, yan yung pag-aari ni MVP. Meron automatic increase. So, yung Cagayan de Oro Water District, sabi nila, pwede ba? Hirap. Pandemic Hindi namin kayang... Wag muna namin bayaran yung increase. Aba, sigil daw po sila ng singil. Itong kumpanya ni MVP, Cagayan de Oro Bulk Water, ayaw daw magbayad. 400 million na ang utang. Arrears daw. Okay. Kasi kasama dyan yung automatic na increase, 4 na piso per cubic meter. Ba, malaki-laki.
Swerte kayo dyan sa Cagayan de Oro. 4 na piso na increase nyo dito sa amin sa Manila. Nakakamagkano na ba tayo? Matastas siya. The next 3 years po, aabutin kami ng mahigit 20. Buti kayo, 4 na piso lang. Pero hindi po makabayad-bayad. Itong Cagayan de Oro Water District, anong ginawa nung bulk water? Pinutulan. So wala na pong tubig yung mga tao doon for several days. Ngayon, ano ang desisyon ng presidente? Teka, hindi pwede yan. Okay? Ang nirarason ng bulk water ng MVP Group, paring Conrad, nakakasingil naman kayo eh. Surplus nga kayo, water district. Ba't nyo hinahawakan yung pera na yan? Kami nagsusupply sa inyo. Bayaran nyo kami. Hindi. Baka tuwiran ba yung automatic increase? Yun na nga. Yun na nga. Actually, yan ang issue ngayon. Kasi sabi ng MVP, hindi totoong hindi kayo makabayad. Makakabayad kayo kasi May pera kayo. May pera kayo, nakakasingil kayo eh. Ba't tayo nyo Ba't magbayad? ayaw nyo magbayad? Yan ngayon. Yan ang issue. Kasi nga, makatwiran ba yung automatic Yeah. increase? Ngayon, So in other words, nakialam po ang presidente, ang sabi, teka, wala yan. i-resume nyo na ang service ng tubig. Yung issue ninyo tungkol sa bayaran, Yung issue nyo, on the side, isettle nyo yan, pero tuloy-tuloy ang service. huwag ninyong gawing Hostage. yung yan. Yun Ang sama na nangyari. Actually, paring Conrad, sinasabi natin na yung automatic, yan ang isang masamang feature ng halos lahat ng concession. Ayan. Kaya po kailangan, yung privatization na yan, I-review. magkaroon po ng standard. Yes, hindi pwede yan. Hindi pwedeng kung ano na lang yung gusto nila. Kailangan busisiin ito mga privatization nga dapat mapaganda eh. Sabi nila. Yes. Eto ba, napaganda ba to? Pamahal ang tubig. Pag di ka makabayad, putulang ka pa. Ngayon, ang problema kasi ngayon, sino mag-handle ng mga ganyan? Kasi yung National Water Resources Board? Hindi. Legal ano to? Wala to. Kasi yung water district, creation yan ng local government unit. Ngayon lang pumapasok at ito matagal nang hinihingi. Ngayon lang pumapasok yung programa under the Local Water Works Utilities Administration. At pati yun, medyo malabnaw ang kanilang regulatory function. Yes. Malabnaw. Regulatory capture po ang problema rito. Yan. Okay? Naalala ko, mga ilang taon lang nakaraan, ang COA naglabas ng kanilang findings sa Prime Water. Lahat daw, ang Prime Water po, pag-aari yan ng Villar Group. At nagte-take over yan ng mga local water districts. Ang findings ng COA, yung mga kontrata Ng Prime Water, masyadong tagilid ang taong bayan. Masyadong pabor sa Prime Water. Yan ang problema. Kasama dyan yung automatic. Automatic, at saka yung mga yung kinita nila, halimbawa, meron silang kinabit na mga bagong Line. tubig. Linya. Tubig, kinabitan kayo. Yung kikitain doon, hindi po kasama yung local government doon. Sa kanila lang yung kita ron kasi sila lang ang mga ganong klase feature. In other words, ito pong privatization ng mga water, pinagsamantalahan na to. Oo. And therefore, etong nangyari sa Cagayan de Oro should be a wake-up call. Baka panahon tignan na natin ulit yung mga lahat ng kontrata na yan. Ngayon, ang DNR, Yan. magbibigay daw ng license, water rights. Another issue yan. Patay. Patay yan. Kukontrolin na naman ng iilan niya mga supply. Parang yan yung bulk water na naman yan. Yung bulk Water rights, ibebenta daw po nila yan. So, asa tayo, doon sa mga grupo na makakakontrol ng water rights. Ano ba yan? Pinagkakakitaan nila ang isang bagay na kailangan ng tao para mabuhay. At hindi naman kanila yun. Tubig. Hindi naman nila At hindi naman walang production yan. Nature po ang nagbibigay sa kanila niyan. Okay?
Ang masama pa nga yan, nakakasira pa sila Oh, sa ginagawa nila. Ano ba talaga ang problema rito? Ang problema po dito, yung structure ng ating privatization. Number one question, do we really need to privatize? Hindi ba pwedeng yung setup ngayon, patinuin? Yun na lang. Ang laging objection nila kailangan ng private sector para tumino yan Ha? Tumino tumino ba? yan ang ang issue. tanong natin, tumino. Baka pwedeng gumawa ng paraan na kahit mga local water district ang nagpapatakbo niyan, maging matino. Pwede It's naman just a matter of enforcement At- and law crafting. Maayos naman yan. Kasi, alam mo pa rin ko, kaya nagkaroon ng yan na kultura. Nakuha natin yan dun sa ONM program, concession program ng MWSS. Ayan. Kasi di ba sabi mismo, nung panahon ni President Ramos, hindi, na yan, okay na yan. Done deal. Sir, wala nga, hindi nga namin alam kung anong terms yan. Mayroon na. Na yan. Ito, ibinigay na sa inyo ng concessioner. Law firm ang gumawa nun Yung po nangyari dyan sa privatization ng MWSS, Concession agreement. minanalo na at saka sinulat yung Doon pa lang. terms and conditions. Terms and conditions. Yung terms of reference. Yan. Ganon nangyari dyan. Tapos, Kung ano yung gusto ng mga nanalo, yun ang nasunod. Tama ba yung model na yan? So marami po nakakita, maganda rocket. Pwede pala to. Maganda rocket to. Kaya yan, unahan na sila. Kumuha ng mga negosyo sa tubig. Okay? Ang problema po rito, yung agreement ng water concessionaires dito sa Capital Region at saka ng gobyerno, pinareview niyan ng dating Presidente Rodrigo Duterte. At marami sila nakitang dapat palitan. 12 provisions. Sa sobra talagang argabyado ang taong bayan. Anong ginawa ni Maynard Guevara? Siya po ang DOJ noon. Dinribol hanggang natapos yung term ni Duterte, wala na ngayon. Ang hindi ko lang maisip, pare, hindi ba pwedeng ipursu ng kasalukuyang administrasyon yung mga amendments na yun sa kontrata? Pwede. Na may gana ba si Secretary Boying Remulla na baka tignan ulit yun? At hindi, kasi napakalakas na nag-take over. Si Ricky Rason na nag-take over ng Manila Water. Well, tumatakas na po yung Ayala matapos na ilang kumita ng limpak-limpak. Na ibulsa na. Konti Yung lang. mga dividends, binenta na kay Rason. Yung over the years na silang concessionaire, konti lang daw. 100? 140 billion. Konti. Oo nga, konti lang yun. Total, hindi pa naman tayo patay lahat. Oh. At yan, parang Conrad. Dapat talaga halos nakaluhod na tayo sa hirap. At yan, yung terms and conditions ni hindi man lang natupad. Yung bulk water, hindi nangyayari. Yung sewerage. Kasi kasama yan sa Hindi, pare yung bulk water, nagtatayo ng MWSS Hindi yung water concessionaire. Yun na nga yun Yung MWSS. Yung gobyerno mismo nagtatayo. Tapos ite-take over nila, doon sila makikinabang sila. At saka ang sama ng dating dyan, kasi sinasabi na, hindi, kung sila binabanatan, sasabihin, hindi kami yun. Agent lang kami ng MWSS, hindi naman kami. MWSS banata nyo? Oo, banatan niya MWSS. Hindi, pero yung sa sewerage. Ganon din yun. Ganito lang po tanong dyan Saan napunta yung pera? Di ba sa inyo? Naniningil kayo Naningil sa atin ng sewerage. Hindi naman nila ginawa yung sewerage. System. Yung sewer. Ang sabi po ng Supreme Court, bayad kayo ng multa. Mahigit 2 bilyon yung sinisingil sa kanila. Magmulta kayo. At yan, hindi titigil yan, parang taxi yan. Hanggat hindi nyo nagagawa yung sewer, yung system, sewerage system, tuloy-tuloy yung multa nyo. Yan po ang ruling ng Supreme Court. Alam mo pa, meron ba nangyayari dyan? Ang galing nila. Alam mo ginawa nila? Sige mag-MR muna kami. Ayan. Habang nag-MR. Habang nag-MR. Walang bayad. Yan. Di, tsaka meron pa ruling, naka-discount.
Yun na nga Yung yun. 2 billion, naging 400 million. In-MR pa nila yan. Ang hindi ko po maintindihan, ba't hindi nag-ruling ang Supreme Court tungkol doon sa pera na ibinigay na natin sa kanila? Hindi ba Yung dati. dapat yon ibalik sa atin? Yung original na kinita na nila dyan. Kasi naningil sila naningil sa sewerage. Hindi naman nila ginawa. Oo. So, nasan yung napunta yung pera? Eh, di ba sa kanila? Tahimik na tahimik yung decision ng Supreme Court tungkol Tungkol sa pera na yan? Na-concentrate lang doon sa... Dapat may ruling, anong gagawin sa pera na yan? Ilagay nyo sa escrow o what? I-repat nyo, what? Tapos gamitin nyo yan panggawa ng sewerage. Siyempre, kasama na dyan yung interest and everything. Walang ganon. Or ibalik sa mga taong bayan dahil naningil kayo, hindi nyo naman nagawa. ibigay. Yun. Plus interest. Yes. Wala yun. Wala. Aha. Bakit walang ganon? Meron lang penalty. Tapos naka-discount pa. Oo. MR pa ta. From 2 billion, naging 4. Tapos na MR pa. Oo. Hindi pa nababayaran yan. So, nakabitin uli. O, nakabitin yan. Wala pa. Matindi. Ano ba klase racket yan? Di ba? At nakikita po yan ng taong bayan. Kumbaga, hindi na sila nahihiya. Even isama na natin sa Supreme Court, Justice, Department of Justice, MWSS, di na sila nahihiya. Pati yung mga water companies. Lalo na yung water companies. Di na sila nahihiya. Hindi. Alam naman ng tao yan eh. Alam mo parang Ilang kaso sa Supreme Court, parang Jonathan? Ito nga, mayroon pang natitirang 5 kaso doon tungkol dyan sa tubig lang. Meron din natitirang mga ganyang marami rin na kaso tungkol sa power. Nandun doon. Nakabitin. Nakabitin lahat. Ito paring Conrad. Hawak tayo sa liig, pare. Ito ang nangyari paring Conrad. Dahil sa hindi sila nahihiya at hindi talagang sila at talagang hirap na sila magdala nito. Hirap na Yung hirap. kanilang concession agreements na ganyan, ginawa na nila sa mga probinsya. Yun na nga, nagkaroon ng model eh. Ganyan ang nangyari. Grabe yan, grabe ang sitwasyon. At yan ngayon, papunta yung mga iba pang mga utilities. Yan, mo dyan. Okay. Nagkaroon din po ng court order dyan sa Cagayan de Oro. Ang sabi ng court, no, i-resume nyo yan. Oo. Pero si President Marcos, kahapon, Nandun siya yung luha, sinabihan niya, pag-aralan nyo, kayo na directly to manage the water district operation. Of Cagayan de Oro. Which is Cagayan de correct. Oro. Yan luwa na. Wag nyo na, kumbaga, may reversal na ba? Is this an indication? Sana. Na magkaroon ng reversal. Gobyerno Out pumasok. of ang dami na po na take over. Lahat na lang prime water nga. Sabi ng COA. Ang matindi ron, bago pumasok yung prime water, sa kumikita yung mga water districts eh. Pagpasok nila, sabay biglang bagsak ng income. Bakit? Yun na nga sinasabi natin. Saan napupunta yung pera? Naniningil naman kayo. Nagbabayad naman mga tao. Pag di ka nagbayad, puto. Puto lang, mo. Oh. Ang sabi po ng Presidente, hindi lang niya supply ang inyong asikasuhin dyan. Pati yung singil. Yes. Mukhang may indikasyon, ha? Apart from supply, sabi niya, ayusin nyo rin, ano ba talaga dapat ang singil dyan? Napakamahal daw ng tubig sa Cagayan de Oro. Kawawa naman yung mga kaibigan ko dyan. Dami kong kaibigan dyan. Sinabi pa naman May Ateneo dyan eh. Mayroon, Xavier At sinabi pa naman ni Presidente, ito Northern Mindanao, ang Hub! ay gagawin natin agriculture hub. Nako. Tapos ganyan ang tubig. Paano magiging agriculture hub yun? Pare, paano ite-take over nga yung airport eh. Bagong-bago po yung airport sa Northern Mindanao, yung Lagindingan. At labas ng syudad. Yung dating airport kasi, naalala ko yun katabi ng golf course. Yes. Malapit sa golf course. Nasa taas eh. Okay. Hindi na po yun ang airport ngayon. Inilabas nila. Napakaganda. Take over yan, hulaan nyo kung sino, ng Aboitiz. Matapos gastusan ng limpak-limpak,
ng gobyerno. Kumuha tayo ng loan doon. Korean loan yun eh. Biglang aboitis na yan. I won't be surprised kung kaakibat ng pag-aayos nung Lagindingan Airport. Pag-aayos, ibig sabihin na ilalagyan mo ng kolorete yon. Aha. Oo. Ano ibig sabihin ng kolorete? Banderitas. Banderitas. Ayusin mo. I won't be surprised, paring Conrad, kung yung dating old airport sasabihin, yung old airport na yon, Kasama dito. ayusin nyo na yan. Ayusin nyo na rin yan. Kasama sa deal namin yan. Gawing, ang laki ng lupa yan. Ang laki old ng lupa airport? ng ano. Yung old airport saka yung new airport, pareho malalaki yan. Pareho malalaki yan. Ganda. Ganda. Kung makikita nyo po yung photo, no, ng mga taong nakapila yung kanilang mga sasahod ng tubig dyan sa Cagayan de Oro. At sumasahod po sila sa mga delivery trucks. Alam nyo, hindi kayo maaawa. Magagalit kayo pag nakita nyo yung dami ng timba na nakapila sa mga water delivery trucks. Anong klaseng konsensya meron niya mga tao na nasa tubig dyan? Baliwala sa inyo yun? Yung suffering ng mga kababayan nyo para lang kumita kayo? Napakahirap na sitwasyon. Kasi 9 o'clock na ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.